Hello mga palangga, dito muna tayo sa ating pang-display na tinapay, pang-display po sa ating stante. Ito po yung ating video ngayon. I-share ko po sa inyo yung aking recipe ng aking hotdog buns with cheese. Nakikita nyo yan, parang ang dali lang gawin, no? Pero pag hindi kayo niyan marunong dumiskarte, nakikita nyo yung hotdog na yan, pwede yang mawala. Kadalasan kasi paborito talaga ng mga bata yung hotdog at saka yung cheese. Kaya wag na nating patagalin ito, i-share na natin. Simula na po natin. So ito na po yung ating mga sangkap sa ating video screen. Pangmasang timplada lang po ito mga langga. Pangmasang timpladang masarap na mabinta talaga sa mga bata. Sa nagtatanong po sa ating bread improver at sa ating bread softener ay mga langga, magkaiba po yung kanilang purpose. Ito po yung ating bread improver at ito po yung ating bread softener. Ang purpose ng ating bread softener para yung ating tinapay ay matagal po tumigas pag nasa stante na po. Pasensya na kayo mga langga ha, madali ko lang yun na i-flex yung dalawa kasi bawal daw magpakita ng mga brand picture. Iwan ko ba? Susunod na lang tayo. Kasi isa pa, hindi po tayo dito nagpo-promote ng mga brand nila eh. Yung sa atin dito, yung importante yung mga recipe ng ating tinapay. Kaya ang mga iyon ay i-research nyo lang po kung ano yung nakalagay sa ating video screen ng mga ingredients. Pwede kayong umorder noon sa mga online at alam nyo na yun kung anong online na yun. Ayan, dito na po tayo. Yung nilagay natin na lard dito ay pwede kayong gumamit ng margarine. Pwede din gumamit ng butter at kung gusto ninyo maging special talaga, instead na tubig ang ilagay ninyo, pwede kayong maglagay ng evaporated milk. Yung harina ko dito ay hinati ko lang yung first class at saka yung all-purpose na harina. Pwede kayong gumamit dito ng all-purpose lahat na harina at mag-adjust lang po kayo ng tubig kasi yung ating all-purpose ay kaunti lang yang tubig na kailangan. Kung wala naman kayong mga tools na pwedeng pangpakinis ng ating dough, ay pwede talaga ninyo itong masahin ng mano-mano. Bali, ang inyong dough ay ipahinga nyo lang para maging malambot, para hindi kayo mahirapan sa pagmasa ng mano-mano hanggang sa ma-achieve ninyo yung pino ng texture ng ating dough. Itong aking dough mga langga ay dinadaan ko ito sa aking dough roller ha. At sa masang mano-mano ay hirap talaga na ma-achieve natin tong ganito kakinis. At sa masang mano-mano ay nag-google po talaga tayo ng oras, medyo matagalan po talaga tayo. Yun lang mga langga, ay tiyaga lang po talaga. Itong dough natin ay pinutol ko lang sa 30 grams or 1/8 cup sa ating measurement at depende na din sa inyo kung magkano yung gramong gusto ninyong putol sa ating dough at kung magkano yung bintahan po ninyo. Basta ako ay nagbibigay lang po ako ng ideya ng ating tinapay. Nasa sa inyo na din yun kung magkano ang inyong bintahan. Magkusting lang po kayo mga langga bago kayo magbinta. Ang bintahan ko po dito ay 6 pesos kasi 30 grams lang naman at maliit lang naman yung hotdog. Okay na sa 6 pesos. At pagkatapos nating putulin lahat ay pwede na po nating figurahin. I-form lang po natin ng pabilog at saka medyo laparin lang natin ng kaunti at pahingahin natin ito mga langga ng 1 oras bago po natin lagyan sa gitna ng hotdog. Banyahan lang po ninyo ng large shortening yung ating tray at habang naghihintay po tayo na umalsa ng 1 oras yung ating dough ay maghiwa lang po tayo ng ating hotdog. Yung hotdog natin na ito ay hindi po ito maliliit ha kasi may hotdog na mga maliit ito yung hotdog natin ngayon medyo malaki ito. At naghiwa na din ako ng cheese na pa-square lang po na mga maninipis lang. Ayan po. At pagkalipas ng 1 oras mga langga ay pwede na po tayong maglagay dito ng cheese at hotdog sa gitna. Huwag kayong matakot magdiin dyan mga langga kasi 1 oras lang naman yung paalsa niya. Yung ating dough is pwede pa natin yang galawin kasi mababa pa yung alsa niya. Pero pag yung dough natin na mataas na yung alsa ay hindi na yan natin pwedeng galawin. Maari na yang mapatay yung ating dough, maari na yang bumagsak. At pag kayo'y gumawa nito na recipe na ito, ay kailangan po ay 1 oras lang po yung pahinga ng inyong dough bago ninyo ito gagawin yung ating step na ito, yung pagdiin po natin ng tudo ng ating cheese at saka yung ating hotdog. Kailangan talaga madiin ng maigi yung hotdog at cheese sa gitna ng ating dough. Yung maitulak talaga natin ng mabuti. Kasi nga yung ating dough ay aalsa pa yan. Maitulak niya yan yung ating hotdog pa itaas. Kaya yun ang sabi ko na kung hindi tayo marunong ditong dumiskarte, yung hotdog natin ay pwede itong mawala. Mawala po siya, simpre itulak niya po at yun matatanggal na yung hotdog. Wala nang hotdog.
At para hindi maging dry yung hotdog natin pag naluto, makinis lang po tingnan, ay lagyan po natin ng kaunti dito ng mantika. At banyahan lang po natin ng gatas or evaporated milk. At pwede din tayo ditong magbanya ng itlog. At palsahin lang po natin ito ulit ng 1 oras bago po natin isalang, at huwag po natin itong i-over proofing. Kasi pag nasubrahan din ito sa alsa, yung ating hotdog ay maitulak ng masyado ng ating dough, ay magkanda hulog na yung ating hotdog. At yun nga, wala na pong hotdog. At pagkalipas ng 1 oras, ito na po yung ating dough. Pwede na nating lutuin. Dapat ganito lang mga langga. Ayan po. Bali 2 oras lahat yung pagpaalsa natin dito. Yung 1 oras na bago tayo maglagay ng hotdog cheese, at yung 1 oras naman na pagpaalsa natin bago natin isalang. Yun po mga langga, at maglagay lang po tayo ng condensed milk para dumikit yung ating cheese na ilagay natin dito mamaya. Naalala ko yung nagbikiri kami ng asawa ko, nag-start pa lang kami, wala kaming oven. Bali nakabili kami ng La Germania sa junk shop na hindi na po gagana. Bali ginawa po naming diuling. At saka 1 tray lang po yung laman. At sinabayan din namin ng mga pangpritong tinapay. Grabe talaga yung tiyaga namin mga langga. Sana nadagdagan ko ang inyong recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating video recipe ng ating tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!